tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa wagas niyang pag-ibig, ang lahat ay nakikinabang. Kung tuwiran siyang dadamhin, tuwirang makapag-aaliw. Sa mga naninindin, siya'y magpapalayang tuwiran. Halina kayo mga minamahal ko, tigibin niyo ng galakang puso niyo sa pag-asang siya'y buhay na di kailanman magpapabaya kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang hindi magigising, nahihimbing manyaan. Walang hindi matatauhan, yan man ay hinimatay. Walang hindi magmumulat, kay luwat mang nakapikit, yung matang taglay. Kapag ito'y buhay at nais ng Amay, ito'y makagalaw. Buhay bang Ama? Kaya habang may buhay, huwag mawala ng pag-asang sinuman, sapagkat ang tanging kailangan lamang upang magpagalaw sa buhay na mabuti, magandang buhay, Diyos, Amang mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Yan ang tungkuling iniyatang sa akin. Sa abak ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita, at ang di ko pagkuhan ng naukol sa akin bilang tagapangaral, malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila, bagamat hindi ako saklaw ng kautusan. Naipailalim ako, samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang makikayat ko sila. Maliwanag ang katotohanan. Sa pamamagitan ng mabuting balita at salitang banal, ang mga inatasan at napag-atasan, pinagsusumakitan nilang tupdin at gawin ang kanilang tungkulin. Hindi para sa kapakinabangan ng kanilang pangangaral, kundi sa pagtalima at pagsunod sa pag-aatas sa kanila. Kaya't may karapatan man sila para makinabang sa ginagawa nila, subalit hindi yaon ang mahalaga, kundi ang karapatang ginamit sila ng Ama. Pinagkatiwala sa kanilang nararapat upang sila'y makapaghayag ng dapat at maiulat
ang tama at tumpak. Mga minamahal, marami ang kaganapan sa lupa. Marami ang nagaganap sa lahat ng madla. Subalit ang kaganapang makilala mo ang Ama at maramdaman mo siya, magpasalamat ka at magbunyi ka sapagkat iba siya sa bagay na napakahalaga sa iba na tinatanggap ng nagpapahalaga sa bagay. Sapagkat ang Ama ay noon, ngayon at kailanman siya na. Walang pagbabago, hindi magbabago ang kanyang pagmamahal, pagkalinga at pagbibigay lakas. Kaya't kung ito ay tatamasahin at kakamtin ng lahat, ano ang kapalit ng iyong pagbabata? Ano ang kapalit ng iyong pagsusumakit? Yaong hindi kayang bilhin ng salapi, yaong hindi kayang bayaran ng gaano man kalaking salapi. Sapagkat hindi ito kayang ibigay ng mundo, kundi ito'y kayang ibigay ng Diyos na totoo. Halina kayo, mga minamahal ko, matigib kayo ng paniniwala na may Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu upang tamasahin ninyo ang liwanag ng buhay. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga salita sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtin ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil ng sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. At siyaon ang mga mangangaral, pinagsusumakitan at pinagsusumikapan nilang tupdi ng naayon sa kalooban ng Ama at di ng naayon sa kanilang sarili. Yaon nga ang mga totoong mangangaral na ang Ama ang tinanggap nila, na ang paghahayag nila ay mula sa Kanya at ang katotohanan ng taglay nila, sapagkat sila'y nagtitimpi, nagpipigil ng sarili, na sila mismo ang dapat maunang maging isang tunay na halimbawa sa bawat kanilang inaaralan. Sapagkat wika nga, kung sabihin mo sa kapwa mong magpakatatag ka, ikaw naman ay mabuhay. Sabihin mo sa kapwa mo na ikaw ay umupo dyan, ikaw naman ay ayaw umuupo. Sinasabi mo sa kapwa mo, manahimik ka kapag may nagsasalita, ikaw naman dada ka ng dada. Mga minamahal, ang paligsahan sa takbuhan, isa lamang ang mananalo. Kapag naisadsyad niya ang hangganan, siya ang tagumpay. Numero 1. At ang mga sumunod sa kanya, kung 5 ang pipiliin, anda-anda na sila. Ngunit upang kamtin ito, kailangan may lakas at tibay ka sa pagtakbo. Gayon din ang pananampalataya. Ngunit ang tagumpay sa pagtakbo ay panandalian lamang ang galak. Panandalian lamang ang kakamtin mong ligaya sa pagtatagumpay mo pagkatapos na'y wala na. Ngunit ang mapagtagumpayan mo ang hamon ng pananampalataya at pakikisa mo sa pananalig mo sa Ama, buong buhay mo itong kakamtin at tatamasahin, buong buhay mo itong pakikinabangan. Kaya't ang nakikisa sa kanyang pagtitiwala sa Ama
at ang paniniwala niya sa Ama ay ginagawa niya, pakinabang niya ay buong buhay at di napaparam. Halina kayo mga minamahal ko, sa pananalig at pananampalataya nyo, mga buhay ang pag-asa ninyo at galak upang kamtin ninyo ang payapang loob, ang payapat panatag na isip, sapagkat kayo ay inaaliw, pinatutuwa ng Diyos na inyong tinanggap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos, Leonora? Buhay. Masaya ka ba? Masaya ka na? Nakatulog ka ba? Buhay ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Sabihin mo nga, buhay. Palakpak ka nga. Ayan. Buhay ba talaga ang Diyos? Buhay! Ilakas mo nga. Sige nga, sumigaw ka nga. Amen! Lakas mo pa. Lakas pa. Ayan, hanggang palakas ng palakas ang tinig sa pagsigaw mong Diyos ay buhay. Buhay ba ang Ama? Yaon ang patotoo, isip man ng tao'y kayang pihitin at baligtarin. Sapagkat kung papaano ang pangyayari sa buhay ng tao'y kayang baligtarin ng Ama. Nasa taas ka ngayon, maaring magbaba at ibaba ka niya. Nasa mababa ka ngayon, maaring iangat itaas ka niya. Kaya huwag kayong nasisipayo. Huwag kayong naninimdim, huwag kayong nalulumbay sa inyong mga pinagdaraanan. Kung batid ninyong ang Ama ay kapiling at kasama, batid ninyong mayroong aaliw, magbibigay saya't sigla, batid ninyong may mag-aahon sa inyo sa hirap at dusa. Buhay ba ang Diyos? Batid niyong may magpapagaling sa anumang uri ng karamdaman habang may buhay, umasa kayong may kagalingan. Sapagkat ang dinakaya ng kapwa mo para gumaling ka't kamti ng pagpapagaling sa iyo, kaya ng Ama yan. Lahat ay kaya niya. Anumang uri ng karamdaman, siya ang nakapagpapagaling. Anumang uri ng pinagdaraanan na hamon ng buhay, siyang nagpapatatag, nagpapatibay at nagbibigay tagumpay. Ano man ang iyong kakulangan at pagkukulang sa mga bagay na iyong kailangan, ang Ama ang iyong lapitan, hanapan ng kaparaanan at siyang gagawa ng pamamaraan niya na napakahiwaga. Malay mo, bukas makalawa, ang hirap ng loob mo sa wala kang pera, bigla na lamang umapaw sa bulsa. Buhay ba ang Diyos? Ang paninimdim mo, na hirap ka na sa ugali ng asawa mo, ugali ng anak mo, ugali ng kapatid mo, ugali kahit na sinong may ugali. Sa iyong pagtitimpi, sa iyong pagbabata, sa iyong pananalig sama, sa iyong paniniwalang may magagawa siya at ang lahat sa kanya'y siya lamang ang may alam kung papaano gawin ang dapat at marapat, nakita mo ang lahat ay naiba. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ano na ngayon ang dapat gawin? Mithiing payapain ang Amang isipan, mamayapa ang kalooban, upang panatag na damdamin ay maghari kanino man. Sapagkat tandaan ninyo, ang lahat ay may kalunasan, may kalutasan. Kung may gusot, may saayos. Kung may gulo, may kapayapaan. Kung may dilim, may kaliwanagan. Kung may pagkukulang, may kapunuan. Kung may kalabisan, may pag-awas yan. Kung may kahinaan, may kalakasan. At kung mayroong kamatayan, mayroon ding buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't yamang dakila ang Diyos, ano ang dapat ninyong paniwalaan? Ano ang dapat ninyong pagtiwalaan? Mula kay Lucas. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari bang maging
Taga-akay ang bulag, ang isa ring bulag. Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing." Gayong hindi mo nakikita ang puwing na tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Paano kang makapag-aakay kung isa kang mahina at lampas sa paniniwala at pagtitiwala sa Ama? Na kung ang sarili mo, hindi mo mapaniwala ang may mangyayaring maganda sa'yo. Paano sasabihin mo sa kapwa mo, "Halika, magtibay ka lang at sigurado may magandang mangyayari sa buhay mo"? Paano mo sasabihin sa kapwa mo, "Halika, huwag kang lumuha, manalig ka, gagaling ka"? Paano mo sasabihin sa kapwa mo, "Huwag kang susuko, kakamtin mo rin ang tagumpay", samantalang ikaw ay sukong-suko at ayaw mo nang lumaban? Paano mo sasabihin sa kapwa mo na ganyan lang sadyang buhay? Lagi mong tatandaan, kung may manunukso, may Diyos na mga agaw ng tukso. Kaya huwag mong pakinggan ang tukso sa'yo, ang pakinggan mo'y Diyos mo. Paano mo sasabihin sa Diyos mo, "Panginoon, eri pong mga naakay ko", samantalang ikay di pa lubos na naakay sa sarili mo, ay walang pagbabago? Mga minamahal, pawang katotohanan ang aking tinuturan. Huwag niyong masdan ang gawang mali ng kapwa niyo. Pakasuriin niyo muna ang sarili, at kung alam niyong tama na kayo't nasa tuntunin kayo ng Amang tamang tupad at pagtupad ang ginagawa niyo, tsaka kayo magtuwid ng mali ng kapwa-tao. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, paano mong sasabihin sa kapwa mo, "Oy kapatid, baligtad pala yung damit mo." Hindi mo muna tiningnan yung damit mo, baligtad rin pala. Kaya kung baligtad pa rin ang isip mo, paano mong maitutuwid ang kapwa mo? Ituwid mo muna ang baluktot na pag-iisip mo at nang maituwid mo rin ang kapwa mong namamaluktot ang pag-iisip. Alalaumbaga, paano mo rin masasabi sa kapwa mong, "Kapatid, karumi naman ang suot mo", samantalang mas marami palang dumi ang damit mo? Kaya't kapag sinagot ka, namimintas ka't nagsasabi kang karumi ng damit ko, tingnan mo nga, ang damit mo sa likod ay napakakapal ng uling. Yan ang tao. Kung minsan sinusuri ang kapwa, ang sarili di masuri. Ang wika ng Ama, "Halikayo mga anak ko at pakinggan niyo ako. Kapag natutunan niyong aral ko, matututo kayo. At ang natutunan niyo, may babahagi sa kapwa niyo. Kung nasasabuhay niyo'y masisiyahan, matutuwa kayo. At ang bawat naakay niyo, makapagbabago rin tulad niyo." Buhay bang Ama? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Paano mo sasabihin sa kapwa mo na nalulumbay? Dahil may nanggalit sa kanya. Nagngingit-ngit siya, hindi makalaban, hindi makapatol. Kung ikaw rin ay ngit-ngit na ngit-ngit, sasabihin mo bang, "Huwag kang magngit-ngit, patawarin mo siya", ikaw rin ay gusto mong pumatay sa galit. Mga minamahal, maraming katauhan ang gustong baguhin ng Ama, ngunit ayaw magpabago. Subalit mapapalad kayo na nagking dapat kayong nagbago at nagpakatotoo sa Kanya upang gawin din nyo ang mga layo niyang mabubuti na kayo rin ang masisiyahan at makikinabang. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paano mong sasabihin sa kapwa mo, "Oy, kumain ka, tikay gutom na gutom", samantalang ang tiyan mo rin ay kumakalam sa gutom? Kagaling mo naman, pinakakain mo yung kapwa mo nagugutom, ikay naman masigit ang gutom sa kanya.
Kaya't busugin mo muna ang kaluluwa mo para kapag ikay nagpabusog ng kaluluwa ng kapwa mo, busog na ang sayo. Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Paano mo sasabihin sa kapwa mo, hoy, tumakbo ka nang manalo ka. Ikaw ayaw mong gumalaw sa iyong kinatatayuan. Samantalang pares kayong dapat tumakbo nang pares kayong manalo. Kaya't ang wiwikain ng Ama, mga anak na minamahal ko, ang lagi niyong tatandaan, kung nakikisa kayo sa kabutihan ko, lahat kayo'y may hamon sa buhay. At ang hamon niyong iyan, yan ang pagiging marapat niyong mapagtagumpayan. At kapag napagtagumpayan ninyo, sasabihin nyo, buhay ako. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ikay, Leonora, lagi mong tatandaan, alisin mo ng isip na hindi maganda nang lagi kang masaya. Buhay ba ang Ama? Tama ba? Ang isipin mo ang nakapagpapasaya. Ang isipin mo yung nakapagpapaligaya. Huwag mong iniisip yung, ba't ganun? Ba't ganyan? Huwag mo ring iisipin si Juan, si Pedro. Ang isipin mo si Ama at Kristo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag laging yan ang nasa isip mo, sigurado malilimutan mo na yung gumawa ng kinaiinis mo. Sapagkat ang naiisip mo ang nagpapaligaya sa iyong Ama't Kristo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. At yan ang dapat maganap sa inyo. Kung alam nyong nakayayamot, huwag nyo nang iisipin. Kung alam nyong nakagagalit, huwag nyo nang pakaisipin. Kung alam nyong nakatutuwa, huwag nyo nga alisin sa isipan, sapagkat yun ang magdudulot sa inyo ng kaaliwan at kasiyahan. Kapag alam ninyong nakapagpapabagot sa buhay nyo, huwag nyo nang iniisip kung ano yung nakakabagot na yan. Ang isipin nyo ang magbibigay galak sa puso nyo. Sa gayon, bawat araw, sa hindi nyo namamalayan dahil masaya, maligaya kayo, kahit ang pera nyo'y 5 piso na lamang, malakas pa rin kayo. Buhay bang Ama? Ngunit, dahil anak ka ng Diyos at alam niyang sa 5 piso, bagoong na lang ang mabibili mo, baka karampot lang, hindi pa mapanggisa. Hindi sigurado aalisin ang kahit 100 man lang sa'yo. Sapagkat alam niya, sa 100, maaaring mabusog ka na sa araw na ito. Kaya't huwag mo nang isipin ang para bukas, sapagkat ang wika maliwanag sa panalangin. Lutasin niyo muna ang ngayon. At ang bukas ay huwag nang isipin, sapagkat maraming kaganapan. Huwag niyong pakadibdibin ng anuman, sapagkat di niyo alam, baka bukas mas maraming daratal. Daratal na biyaya, di hindi ka nasaktan, di ka nahirapan, di ka lumuha. Kaya't ang nagtitiwala sa Ama, laging buhay ang pag-asa. Sapagkat alam mo, may magagawa siya. Sapagkat alam mo, walang imposible sa Kanya. Kaya kung sinisiraan kayo, kaya kung ano kayo at sino sila, lagi niyong tatandaan, tao, kung sirang-sira ka sa kapwa mo at sa Diyos na may buo ka, matuwa ka pa rin sa mundo. At lagi mo ring tatandaan, kung walang-wala ka at ang kapwa mo'y ayaw magbigay sa'yo, may Diyos na kapag nawala ng kapwa mo, ikaw naman ang bibigyan niya, mas higit doon, di matutuwa ka na. Lagi mong tatandaan, panapanahon lamang at takda-takdayaan, sapagkat sa mga halaman man, may unang nagsitubo, may nahuling tumubo. May unang nagsibunga, may nahuling nagbunga. May unang naging hitik ang bunga, at nang sumunod, walang bunga. Buhay bang Ama? Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Mapapatotohanan yung lahat ang katotohanan ng salita ng Amay buhay kung inyong pagtitiwalaan, paniniwalaan, tatanggapin at isa sa buhay. Sa pagsasabuhay nyo, mapapatotohanan ng Amang siya'y buhay ding kumikilos sa buhay nyo. Pagpalain kayo, lagi nyong tatandaan, walang kumislot na sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina na di ama ang bumuhay. Sa makatwid, kung niloob niyang mabuhay ka at nilabas ka sa mundo, di ba niya lolobing pakainit buhayin ka na maging masaya kung hahanapin mo siya nang magkaisip kay nanahan ka sa kanya? Pagpalain
Kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat, gusto mo pa, winika niya, yan, manalik ka na. Taas mo yung paa mo. Ha? Pabayaan mo ng patay. Abala mo ng patay ang kuko. Hindi yan. Di baling patay ang kuko, buhay na lang ang isip mo. Isa, bayaan mo na siya, ibaba mo. O, wag mo na hawakan. Hindi, pabayaan mo na, walang patay. Buhay yan, buhay. O, baba na. Yan. Patay ba ako ko? Buhay na yan. Di baling patay, basta ito buhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Yan ang pawang katotohanan. Pag wala ka sa ulirat, di mo alam ang iyong katauhan. Hindi mo na mamalayan, patay pala ako ko mo. Nang matawang ka, ay patay pala ako ko. Buhay ba ang Diyos? Kaya mas mainam na ang patayan ko, wag lang diwa mo patay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. May magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may mo ba kayang bumangon? Ha? Gusto mo nakaratay? Sige, bangon ka. Sige, bangon. Oh. Gusto mo ba dyan? Ayaw mo nakaga. O, tumayo ka. Ayaw mo pala eh. Sige. Oh, lakad ka. Alisin mo yung higaan mo. Oh, lakad. Oh, lakad. Tuklip mo na yan. Sige. Oh, lakad ka, lakad. Sige. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig ang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Tayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Opo. Kumusta? Ha? Gusto mo ba ito? Ha? Ayaw mo na niyan. Babalik ka bukas. Ha? Ha? Pag may nasakyan ka lang. Karami sa sakyan ah. Oh, tumitig ka sa akin. Oh, anong gusto mo? Babalik? Oh. Sa oras na ito, naniniwala ka bang mawawala yan? Ha? Kung nagtitiwala ka na hindi taong nagpatindig sa'yo, pakikinabangan mo yan. Natiis mo nga yung nakaratay ka ng ilan eh. Ay, talagang masakit yan. Talagang napakasakit niyan. Ngunit huwag yung sakit ang intindihin mo. Ang intindihin mo kung paano kang gagaling. Ha? Oh. Sige. Gusto mo nakahiga? Ha? Hindi, ayaw po. Ayaw mo nakahiga. Ayaw po, gusto ko makalakad. O, tiisin mo. Tiisin mo. Sapagkat pag nakahiga ka, paano aandar sila lahat dyan? Ha? O, tiisin mo na. Tanggapin mo sa isip mo at damdamin, kumilos yan. Ha? Sige. Tumitig ka nga sa akin. Tumitig ka. Ano sabi ng doktor sa kanya? Para daw po na-disposyon na nagbalasi. Hindi yung balasya na ang nadaan. Babanyusan ka. Ha? Babanyusan ka. Para yung kumikirot na yun ay mawala at dumiretso na yung nagbabara. No? Dito, siyang naaraw. Sige. Tiisin mo, mas maganda yung masakit kaysa sa walang sakit. Kasi pag walang sakit, ibig sabihin wala nang pakiramdam. Sige, upo. Alam ko, kaya nga nabata mo yung matagal eh, yung pinagbabata sa yung konti, ayaw mo. Kumuha ka nga ng magdigdig ka nga luya. Sige. Sige po. Sige.
Walang pinagkaiba yun dito. Kaya lang, masakit talaga yun pag dito. Pero ito dahil sa baba. Ay, pag dito talaga tumama yan, talaga masakit. Pero yung sakit noon at sakit niyan, pares lang yun. Buhay lang talaga ang kailangan. Ngunit kung hindi mo gusto yung magbubuhay at di mo kikilalanin, walang pagbabata, paano mo kakamtan yan? Kung hinihingi ng pagkakataon, magtiis ka muna, tiisin mo. Basta ang mahalaga sa pagtitiis mo, may pakinabang kang nakamtan. Buhay ba, Ama? Ganyan lamang ang buhay. Kahit mga lingkod, hindi lingkod, dumaranas ng pinagtitiisan, ng nagbabata at pinagbabatahan. Subalit, dahil tinimo sa isip, binuksan ang puso para making matibay at magtiwala sila at maniwala, makakamit nila. Kaya silang nagpapatotoo, silang nagbibigay patotoo na lumaban ka lang. May magagandang kaganapan. Hoy bang Ama? Tama ba? Leonora, kumusta? Ha? Mukhang kaunti na lang sulok, ano? Ayan. Buhay ang Diyos. Dito ka natitira. Ha? Dito ka natitira. Ay, dito na siya titira. Nako, bigyan mo na siya ng peso. Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Alam niyo po ba, napakasarap kumupkup ng kapwa-tao. Lalo na yung di mo kaano-ano, na mapapadama mo't nadama mo yung pagmamahal niya. Napakasarap. Kaya lang, nakakainis lang mga tao. Namimili ng mamahalin, namimili ng kukupkupin, namimili ng gugustuhin. Ano? Pasarap kaya. Kaya lang nga naman, baka yung kinupkup mo, tinuklaw ka. Maraming pangyayari din ganyan, kaya nakakatakot din kumupkup. Ano? Totoo. Kung minsan, yung kinupkup mo, tinutuklaw ka pa. Buhay ba ang Diyos? Parang ulupong. Kaya nakakatakot nga talagang kumupkup. Subalit, kung may takot sa Diyos, ang makakasama mo, magkakaisa kayo, ay masarap. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, napapatotohanan ang pinagsasalarawan at naisasalarawan ang gusto ng Ama na nakatala sa banal na aklat kapag sinabuhay niyong aral niya. Lagi niyong tatandaan, magmahalan kayo, wika niya, totoong-totoo, kaya mo palang mahalin ang kapwa mo kahit na sino pa siya. Kung minsan, yung alam mong pusakal, pag nagbago yan, napakabait niyan. Pero yung alam mong mabait, nasa lubang ko lang, buhay ba ang Diyos? Ano? Buhay. Ito mo, buhay ang Diyos. Talagang buhay kay Leonora. Ikaw ba masaya? Halika nga dito. Nakus, halika dito. Ay. Ikaw. Halika ba? Ikaw nga pumunta sa kanya. Tayo. Ha? Ikaw na. Ayaw niyan to. Ayan na, oh. Bakit anong nakakaiyak? Sige. Mahal ka pala ng asawa. Sinusuko mo nga, kaya binigay eh. Sige. Maraming salamat po. Pagpalain. Tayo ka nga, Leonora. Yan ang patotoo na kapag tumanggap kapwa, talagang di mabibigo. Yan ang pakatanda ninyo. Kapag ang pamilya ay nagkaisa, hindi binibigo ng Diyos. Kami po, Apo, sumusuko po sa inyo. Huwag sa Ama kayo sumuko. Alam, ngayon ko po napatunayan na kami po ay sa doktor ko sa ng tambeng. Napakahusay po pala ng antibiotic ng ating Panginoon. Napakagaling po ng antibiotic ng ating Panginoon, lalong-lalo na po sa pamamagitan ni Apo Buntis. Salamat po. Salamat sa Ama. Yan ang dahilan
kung bakit hindi makaunawa ang maraming tao na hindi ako naglilingkod dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos. Kaya kahit ano pang mga pinagdaanan na mga salitang maraming salita, alam niyo po, dinanas ko na yung mga salitang, taong-tao na yan, kaya nga po kuntsing na yan, demonyo nag-ahari. Napakasakit bilang tao, pero napakasarap bilang sa Espiritu. Haba pa lang ikay dinidikdik na parang pinipit-pit na luya para pakatasin, lalong sumasarap. Sapagkat doon mo makikita at malalasap ang lasa ng luya. Napakasakit yung paratangan kang abusadong tao at nang-aabuso. Napakasakit, pero lalo pong pinasarap ang timplat sangkap ng buhay ko sa mga pinagdaanan ko. Dahil alam ko, sa kabila doon ng pangyayari, may Diyos na aking tanggulan, na aking kahatulan. Sapagkat ang lahat, hiningi ko ng kapatawaran dahil alam ng Diyos kung sino ako at sino siya sa akin. Kaya sa inyong lahat, mas masarap ang ipakipaglaban ng katotohanan at making kapakinabangan at maraming makinabang kaysa makinig ka at matalo sa salita ng kapwa-tao. Nawa, makilala nyo ang Diyos, hindi ngayon lamang, kundi buong buhay nyo, makilala nyo at madama nyo siyang Diyos ng kaiwagaan, Diyos ng kadakilaan, at Diyos na hindi nakalilimot sa mga anak niya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Ang ligayang mamutawi sa kaloob-loob at kay buturan ng damdamin nyo. Siyang patuloy niyong maramdaman at patuloy niyong makita ang liwanag na dulot niya upang patuloy kayong umasa at magtiwalang may magagawa siya. Pagpalain kayo. Lagi niyong tatandaan, kung di nyo nakamtan sa isang araw ang hinihingi ninyo, huwag kayong susuko at di kayo pababayaan ng Diyos. Lagi niyong tatandaan, kung may minimithi kayong hinihiling, dandaan ninyo, gamitan ninyo ng katapatan at bigyan nyo ng sakripisyo. Sapagkat, sabi nga ang maliwanag, nang isilang ka sa mundong ito'y hubad ka, ngunit di pinabayaan ng Ama. Kaya paano mo sasabing walang Diyos, samantalang minahal kaniya. Maramdaman nyo nawa ang katotohanan at makilala nyo ang katotohanan upang patuloy kayong magsalita sa katotohanan. Pagpalain kayo, may bukas pa, may misyon po ngayon.